Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon yung nangyaring sagupaan ng ating mga kasundaluhan at ang mga teroristang CPP and PNDF sa Bilar, Bohol the other day, na kung saan marami na namang kapwa nating Pilipino na nalagasan ng buhay. More on the NPA side. Lima ang nasawi sa NPA at ang isa sa nasawi, ito ang nakakalungkot, isang abogada, napaka magandang, makita nyo yung thumbnail ko, yan po, si Attorney Hannah J. Sisista. By the way, nakalimutan ko pala, yung gustong mag-order ng ating dark chocolate o tablia, cacao, ito pa, meron pa. First come, first serve basis, dito lang kayo magtawag o mag-text 0916-9000-997. Okay. Isang abogada, scholar ng bayan, Attorney Hannah J. Sisista. Makita nyo sa thumbnail, batang-bata pa eh. Matalino dahil hindi ka naman makapasok sa UP. Kung hindi ka matalino, ginastusan ng gobyerno, scholar ng bayan. Tapos ang bagsak lang, maghawak ng armas at lumaban sa gobyerno at ito, dumating na yung kanyang katapusan. May napanood akong video, yung mga nasawi na mga NPA, binubuhat ng mga nandun sa area, mga tao sa barangay, kawawa sila. Hindi ko pwedeng maipakita, may upload dahil medyo gory o yung hindi magandang tignan. Nakakalungkot. Okay. Bohol. Bilar, Bohol. Matagal po na walang inkwentro ang Bohol kasi ang Bohol noon declared na insurgency-free province. Kailan ba yun? Mga 90s, nako, maraming NPA dyan hanggang early 2000. Marami. Kaya yung turismo apektado nung magulo. Hanggang nagkaroon tayo ng isang gobernador, if I'm not mistaken, Governor Aumentado. Nako, napakagaling ang governance, yung local governance ng gobernador na ito. Kaya napakadaling nawala ang mga insurgents o yung mga terorista sa Bohol. Ang Bohol naging modelo. Naging modelo itong NTF LCAC natin ngayon, ang isa sa model campaign paano talunin ang communist insurgency. Isa yan, ang successful model ang Bohol. So ako, nabigla ko dahil, bigla na namang, before I retired, 2015 ako nag-retire wala na talaga, nakapasyal ako sa Bohol, kakunti na lang ang mga sundalong assign doon. Tapos nag-boom ang turismo ng Bohol dahil tahimik na eh. Bakit ngayon? Biglang nagkaroon ng enkwentro. Yun na po. Ito po yung ating lessons learned. Lalo na itong move ng administrasyong ito na makipag-peace talks na naman sa CPP and PNDF. Naglingid sa kaalaman ng unti-unti nag-recovery efforts ang CPP-NPA sa Bohol. At yun, naka-recruit na naman ng mga kawawang kabataan ba. I believe itong namatay, si Attorney Hanji Sisista, baka isa ito sa mga recruiter eh. Kasi kailangan mo siya pagre-recruit, marunong magsalita, marunong mag-convince. Baka isa sa recruiter ito. I don't know kung kailan siya pumasok. But, yan na. So, hindi mo talaga pwedeng mapagkatiwalaan. Yung bang, itong kalaban natin, itong teroristang CPP and PND, never trust them.
Yan ang aking experience. Kasi walang katapusan ang kanilang revolusyon. Ang kanila is People's Protracted War. Ang kanilang strategy. Ano yung protracted? Pangmatagalan. Nagsimula sila 1968. Ang CPP, ang partido, ang NP, 1969. So, 2024 naman ngayon, 54 years. Bakit inabutan na sila ng ganyang katagal, nandyan pa rin? Kasi protracted war. They are not burdened by the period of time na nagre-revolusyon sila. Patuloy yan. Kahit anong mangyari sa kanila, tuloy pa rin ang revolusyon. Kaya hindi mo sila mapagkatiwalaan. Hindi pwede, ito, narinig ko lang na kwento bakit pumayag ang PBBM admin na makipag-pistoks? Okay, dahil nung pumanaw na si Joma, ang sabi is leaderless na daw ang CPP and PNDF. Tapos, gusto na nilang huminto. At gustong makipag-settle sa gobyernong ito. Dahil gusto na ayaw na. Stop na ang armed, yung NPA, yung paghawak ng armas. Armed revolution, stop na. No problem na may partido, yung Communist Party of the Philippines, okay lang yan, wala yan. Basta walang armas. Ang nakarating na informasyon is titigil na. Kaya pumayag ang gobyerno. Kaya nagkaroon ng joint statement November last year na ituloy ang usaping pangkapayapaan. Yun po ang parang nahulog sa patibong ang ating gobyerno. Kasi pumayag kasi naniwala. Okay. After that joint statement, pinirma nung lumabas sa balita, after 1 week, yan na, may statement na ang National Democratic Front o CPP and PNDF na they are now demanding 5 demands para umusad ang pistoks. Grabe. Kaya nagalit si Secretary Galvez Sabi niya, hindi pa nga tayo nagsisimula, may demand na, walang demand. Imposible yung mga demand nila. So, ito po. Hindi mo talaga mapagkatiwalaan dahil ang buhol na tahimik na, biglang nagkaroon na naman ng inkwentro at nandyan na naman sila. So, in any areas dito sa atin, kasi sa ngayon, ang mga areas na nandyan na lang is Samar, Leyte ang marami. And then Negros. Kahapon, namasyal kami sa isang Air Force base dito sa Cagayan de Oro. Nakausap ko yung mga piloto. Pinakita sa akin yung mga bagong air assets natin, mga bagong T-129 attack helicopters, Augusta, tapos Augusta combat helicopter, yung Toscano, dive bombers. So sabi ng mga piloto, sir, ang dali ngayon sumuporta. Kasi pag may na-enkwentro daw sa ground, ang daling mag-text, magtawag dahil sa enhance ng communication, lipad daw sila kagad. Kaya ito, ang daming magagandang resulta ng combat operations natin yan. Kasi na-improve na ang ating armed forces. Marami na tayong air assets, maganda ng communication. Hindi katulad nung panahon namin na Huey helicopter lang ang amin na tinawag yun flying coffin. Ngayon, talaga bagong-bago yung T-129 attack helicopter, Augusta, may fighter jet pa tayo. Kaya tapusin na natin yan. Tuloy-tuloy. Anyway, bahalang magpistok sila basta hindi pagbigyan ba yung demand, yung demand, isa-summarize ko lang, SOMO or Suspension of Military Operation, stop. Huwag lang papayag ang gobyerno, okay lang yan. Tuloy-tuloy ang bahalang magpistoks kayo din para basta tuloy-tuloy lang ang
operasyon ng militar na. Yan naman ang stand ng AFP, very good. AFP, PNP, tuloy lang. Kung anong nasimulan, itutuloy. That's good. NTF-ELCAC, gusto nilang ipa-abolish. Sino ba yung Karen, ano ba, yung UN Rapporteur on what? Sabi niya, i-dissolve niyo ang NTF-ELCAC. Anong pakialam mo, Miss UN Rapporteur? Kaya dito mo makikita na iba talaga ang galaw ng itong mga communist, hindi sila mapagkatiwalaan. So, nakakalungkot, isang abogada, matalino, maganda, nalagasan ng buhay plus iba pa niyang kasamahan. Sana matigil na po ang kaguluhan ito at dapat ituloy ng PBBM ang pagpulbos ng mga grupo na yan para magkaroon na tayo ng kapayapaan.